Isang mapagpalang gabi po muli sa bawat isa sa inyo mga kapatid at kaibigan na sumusubaybay dito po sa Evening Talk with Pastor Rodi. Kumusta po kayo? Akin pong inaasahan na patuloy na nasa mabuti kayong kalagayan dahil po sa pag-iingat at tulong sa inyo ng ating Panginoon. Nasa pangalawang episode po tayo ng ating lesson sapagkat 4 na series po ito. Nasa pangalawa tayo ngayon. Kahapon diniscuss natin yung home of love o isang tahanan na puno ng pagmamahal kaya naging maganda ang takbo ng kanilang pamilya. So ngayon naman sa pangalawa po, itong topic natin is about home of hope. Tahanan ng pag-asa. Tahanan na puno ng pag-asa. Home of hope. Ito po ang ating tatalakayin ngayong gabi mga kaibigan, mga kapatid. At ito po ay magiging kapaki-pakinabang muli sa bawat isa sa atin sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon bilang mga Kristiyano. At nawa ito'y maging huwaran at ito po'y maging kasaysayan po ng ating pamilya hanggang sa mga susunod na generation. Home of Hope. Mayroon po tayong text na babasahin sa aklat po ng San Juan, ni Apostol Juan, sa chapter 4, verse 43. Ito po ang babasihan natin sa kasaysayan ng Home of Hope. Aasahan po natin ang mga tahanan natin, mga pamilya natin ay magiging tahanan ng pag-asa. Okay? Babasahin ko ang nagkailang mga verses dito sa aklat po ng Juan 4. Now after 2 days, he departed thence and went to Galilee. For Jesus himself testified that the prophet has no honor to his own country. Then when he was come into Galilee, the Galileans received him, having been all the things that he did in Jerusalem at the feast. So they also went unto the feast. So yan po ang kasaysayan. Sa 46, so Jesus came again into Cana Galilee, where he made the water wine. And there was a certain nobleman whose son was sick at Capernaum. When he heard that Jesus was come at Judea unto Galilee, he went unto him and besought him that he would come down and heal his son, for he was at the point of death. Then said unto him, sinabi po ni Jesus, except ye see signs and wonders, ye will not believe. The nobleman said unto him, Sir, come down ere my child die. Jesus said unto him, Go thy way, thy son liveth. And the man believed the word that Jesus had spoken unto him, and he went his way. And as he was now going down, his servant met him, and told him, saying, Thy son liveth. Then inquired he of them the hour when he began to amend. And they said unto him, Yesterday at the 11th hour the fever left him. So the father knew that it was the same hour in the which Jesus said unto him, Thy son liveth. And himself believed, and his whole house. Dito natin iabot mga kapatid ang kwento na naging kasaysayan po kung paano naging tahanan ng pag-asa ang tahanan nitong nobleman. Isa po itong marangal na tao, mayroong katungkulan sa pamahalaan at mayroon po sa mga tauhan, at isang beses nalaman niyang ang Panginoon ay darating doon sa isang lugar na pinuntahan niya ng dati, na kung saan doon niya ginawang masarap na alak ang tubig. At nang natunugan niya na pupunta doon ng Panginoon, itong lalaking ito na marangal ay nagmithing pumunta rin doon sa lugar na kung saan nandoon ang Panginoong Hesus. Pumunta po siya doon sa isang layunin. Ang dahilan ng kanyang pagpunta doon ay hilingin sa Panginoong Hesus na sumama sa kanya, na ibig sabihin baga parang gusto niyang sunduin ang Panginoon dahil sa isang kadahilanan na ang kanyang anak ay mayroong malubhang karamdaman.
At ang karamdamang ito ay ikamamatay ng kanyang anak. Kaya nang nagkaroon siya ng pagkakataon na makausap ang Panginoong Hesus, sinabi niya, Ginoo, pwede po ba kayong sumama sa akin at pumunta sa aking tahanan? Pumunta sa aking tahanan. Sapagkat ang aking anak ay mayroong sakit na ikakamatay. For he was at the point of death. Sabi po nitong nobleman. Talagang ikakamatay. Siya po ay isang marangal na tao at maaari siyang mag-contact ng mga mahusay na doktor. Maaari siyang mag-contact ng isang dalubhasang manggagamot upang gamutin ang kanyang anak. Subalit, naalaman niya previously kasi na ang Panginoon noong sa kasalan sa Cana, Galilee ay nagawa ng isang himala na ang tubig ay ginawang masarap na alak. Ito po ay upang mapagtakpan ang magiging kahiyan ng host ng kasalan, sapagat ang pang-entertain noon sa mga bisita, pangunahing pang-entertain, ay yung mga mamahaling alak. Kaya ang Panginoon upang takpan ang magiging kahiyan ng sa kasalan, gumawa po siya in His own ng masarap na alak. And nalaman ito nitong nobleman na pupunta uli doon ang Panginoong Hesus. Kaya pumunta rin siya. Yun po ang kanyang layunin, to request Jesus Christ na pumunta sa kanyang bahay upang pagalingin ang kanyang anak dahil nasa point of death ang kanyang anak. Pero ito po ang isang magandang point na ating tatandaan sa ating po mga buhay. Ano ang sabi ng Panginoon nang ni-request siya? Nang ni-request siya na sumama doon sa kanyang tahanan. Ni-request po nitong nobleman, nitong marangal na tao, itong marangal na lalaki. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, sabi ng Panginoon, umuwi ka na. Magaling na ang iyong anak. Magaling na ang iyong anak. Anong naging actuation nitong nobleman nang sinabihan sa ni Jesus na umuwi ka na? Magaling na ang iyong anak. Magaling na ang iyong anak. Sabi ng lalaking ito sa kanyang sarili. Sa kanyang sarili. Thank you, Lord. Naniniwala ako sa aking puso. Sapagat ang pagkasabi ng Panginoon ay napakaganda. Go thy way, thy son liveth. Tuloy ka sa biyahe mo, umuwi ka na. Sapagkat magaling na ang iyong anak. Pero nabigo siyang isama si Jesus physically doon sa kanyang tahanan upang ipatong ang kamay ng Panginoon at sabihin, sakit, lumayas ka. Hindi ganon. Ni-request nitong tatay, si Jesus na pumunta, pero hindi sumama si Jesus physically. Pero ang isang magandang bagay dito na naging home of hope ang kanyang tahanan. Sapagkat kung anong sinabi ng Panginoong Jesus sa kanya, nang sabi, umuwi ka na. Makakauwi ka na. Magaling na ang anak mo. Di po ba napakagandang pakinggan na yung request mo at talagang gumaling ang anak mo, then yung ni-request mong pumunta, sinabihan ka with all his heart, in a clear voice, in a voice that full of hope and assurance. Umuwi ka na. Magaling na ang iyong anak. Umuwi na nga itong nobleman. And the man believed the word that Jesus had spoken unto him, and he went his way. Ano pong ginawa nitong nobleman? Naniwala siya sa sinabi ng Panginoong Hesus at umuwi na nga siya doon sa kanyang tahanan na pinanggalingan. And as he was now going down, at nang dumating na nga siya sa kanyang pinanggalingan, his servant met him. Talagang may mga servant siya kasi isa po siyang kilalang tao, isa siyang kinauukulan, may posisyon, may mga tauhan siya. Mayroon siyang pera, and told him, saying, thy son liveth. Magaling na po ang iyong anak, boss. Nagtanong uli siya. Then inquired he of them the hour when
he began to amend. And they said unto him, yesterday at 7th hour, the fever left him. Kaya niya tinanong kung anong oras gumaling ang anak ko. Sabi ng mga nag-a-assisti o ng mga nagbabantay sa kanya, sa ganitong oras po, at 7th hour, gumaling po ang iyong anak. At ikinumpare niya nang kinausap siya ng Panginoong Hesus, nang sabi ng Panginoon, umuwi ka na. Magaling na ang iyong anak. At 7th hour, the same time, kaya nang nireconcile niya, napatunayan niyang ang sinabi ng Panginoong Hesus may kapangyarihan. Pag naniwala ka, may kapangyarihan ang sinabi ng Panginoong Hesus. At ang pag-asa ng lalaking ito, nang sinabi ito ni Hesus, ang pag-asa niya, ang Diyos, ang Panginoong Hesus, pag sinabi niya, totoo. Magaling na ang anak ko. Pinaniwalaan niya to, kaya umuwi siyang dire-diretso pa uwi. And excited siyang dumating sa kanyang tahanan. Kaya naman, pagdating niya pa lang doon, sinalubong siya ng mga tao na nag-alaga sa kanyang anak. Sir, magaling na po ang iyong anak. At nalaman niya na the same hour, nung sinabi ni Jesus na umuwi ka na sapagkat magaling na ang anak mo, yun din ang testimony ng mga nag-alaga na sa ganong oras, gumaling ang kanyang anak. Anong naging basihan nitong nobleman? Salita ng Panginoong Hesus. Nagkaroon siya ng pag-asa. Pag sinabi po mga kapatid, mga kaibigan, pag sinabi ng Panginoong Hesus, manampalataya ka, asahan mo, mangyayari. Sapagat ang Panginoong Hesus, hindi lang siya prophet. He is more than a prophet. Ang prophet, ang mensahe ng mga propeta, salita ni Hesus, salita ng Diyos. Ang prophet hindi magsasalita sa kanyang sarili. Ang sinasabi ng prophet ay ang mga sinabi ng Panginoong Diyos. And Jesus Christ is God. Ang mga sinabi ng Panginoong Hesus, yun din ang sinasabi ng prophet. Because the prophet is the spokesman of God. It means that the prophet were the spokesperson of Jesus Christ. Now, ang nakausap dito nitong nobleman, hindi prophet lang, kundi ang nagmamay-ari ng pananalitang sinasabi ng mga propeta. Dahil ang Panginoong Hesus is more than a prophet. He is God. And His word is full of hope. Pinaniwalaan ito nitong lalaking maginoo, nitong nobleman. Kaya na sinabihan, sa isang beses lang sa sinabihan ni Lord, umuwi ka na, magaling ang anak mo. Nanampalataya siya, naniwala siya, nagkaroon siya ng pag-asa, nabuhayan ng kalooban, sapagkat maaaring marami na siya ng doktor na pinagdalhan sa kanyang anak, sapagkat mayaman siya, sapagkat mayroon siyang kapangyarihan. Subalit nang narinig niya na si Jesus ay pupunta doon sa Cana Galilee, kung saan doon niya natagpuan. Priority niya ang Panginoong Hesus. Tandaan po natin yung word na priority. Kung tutusin, malayo ang pinuntahan niya. Kung sa ating context ngayon, maaaring ang kanyang paglalakbay ay magto 24 hours. Maraming mga doktor doon sa malapit, pero naging priority niya, pupunta ako kay Jesus, sapagkat natunugan ko na, pag-alaman ko na pupunta siya doon sa Cana Galilee. Pupunta ako doon at i-request ko. Dahil una sa kasasayan, na pag-alaman ko na siya gumawa ng himala doon sa kasalan, yung tubig ginawa ng alak. Kaya sigurado ko, naniniwala ako, mayroon akong pag-asa, may inaasahan ako, na kapag ka ang Panginoong Hesus ay ipinag-pray, ang anak ko may sakit, gagaling. Mayroon akong pag-asa, kaya pupunta ako roon. Kaya ganun po siya kasigurado. Kaya isang sabi lang ng Panginoon na magaling ng anak mo, umuwi na siya. Hindi na siya nagdalawang isip, sure ka Lord, gusto ko sana Lord, isama ka, maganda ng siguradong nandun pa talaga. Hindi niya sinabi yun. Kundi ang sinabi lang ng Panginoon, umuwi ka na, magaling na ang anak mo. Inasahan na yun. Totoo ang pag-asang ito.
Dahil sabi po ng Panginoon, mas madali pang mawala ang langit at ang lupa kaysa magkabula, isa man sa kanyang mga salita. Alin ang mas madaling isolve? Yung sakit? O yung tunawin mo yung langit at ang lupa? Tunawin yung sakit o tunawin ang langit at lupa? Sa ating kaisipan, mas dali yung sakit. Mas madaling tunawin yung sakit. Kaya salita lang ng Panginoon na wala ang sakit ng anak nitong nobleman. Dahil po sa kanyang pag-asa, tiwala. Pag sinabi kasing hope, ikay nagtitiwala at nag-i-expect. Nag-i-expect ka, inaasahan ko, nag-i-expect ka na ganito mangyayari, na ito talaga ang kaganapan at assurance. Nag-i-expect ka at ikay naniniwala sa loob ng iyong expectation na ang sinabi ng Panginoong Hesus ay mangyayari. Kaya itong nobleman sa pag-uwi niya, sure siya sa kanyang kalooban. Kaya nang sinalubong siya ng kanyang mga tauhan, tinanong niya agad, anong oras gumaling ang anak ko? I-minutes up niya kaagad. Alam niya yung oras, kung anong oras sinabi ni Jesus na magaling na ang anak mo. Kabisado ng Panginoon, kabisado nitong nobleman kung anong oras sinabi ito ng Panginoong Hesus. At hindi niya ito nakalimutan kahit malayo yung kanyang paglalakbay. Kasi yung pag-asa niya nandoon. Full of hope. Anong nangyari ngayon? Sa kanyang tahanan, nung naranasan ngayon, naranasan itong banal na pagpapagaling. Ano ang naging resulta? Titingnan natin kung ano naging resulta doon sa tahanan niya. Ano naging epekto? Siyempre, nanampalataya ang buong sambahayan. Itinaas ang pangalan ng Panginoong Hesus. Naging mananampalataya sila lahat. The same na pangyayari doon sa jail warden sa panahon ni Pablo at Silas nang ang kulungan ay nilindol ng anghel at pinalaya si Pablo at Silas. Yung gwardya nanampalataya, naligtas, naniwala, yung kanyang buong sambahayan, ang kanyang misis, ang kanyang mga anak, naniwala, naging believer silang lahat. Okay? Naging believer sila lahat. Kaya purihin ang Panginoon. Ito namang nobleman, yung kanyang buong sambahayan naging mananampalataya kay Kristo, naging masaya sila, at yung tahanan nila ay naging tahanan ng pag-asa. Okay? Naging tahanan po ng pag-asa ang kanilang tahanan dahil dito sa karanasan nila. So kailangan sa atin po mga paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid at kaibigan, ang salita ng Panginoon ay pag-asa. Ang salita ng Panginoon ay kasiguruhan. Kaya kung anong sinasabi ng Panginoon, ano man ang problemang pinagdaraanan mo, ano man ang kabigatang pinagdaraanan mo, pag sinabi ng Panginoon, asahan mo. Sapagkat mangyayari po ang kanyang sinasabi. Asahan mo. Tulad nitong nobleman. Solve ang problema. Kahit naglakbay ng malayo, solve ang problema. Higit at sapat doon sa kanyang effort, sa kanyang pagpapagal. Sapagkat priority niya ang Panginoong Hesus more than any doctors. More than any doctors. Totoo ang pagkasabi sa Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Seek God first and His word. And all these things shall be added to you. Inuna ito nitong nobleman. Inuna niya si Jesus, priority niya, tinugon ng Panginoon ang kanyang kahilingan, priority din siya ng Panginoon. What you sow, you will reap. I-priority mo si Lord, ipa-priority ka niya. Pag di mo siya pinansin, lugi ka, ikaw ang maghihirap. Bakit? Hindi mababawasan ang Panginoon kung siya i-reject mo. Hindi siya magdurusa kung i-reject mo siya. Sino magdurusa? Ikaw din. Hindi mababawasan ang Panginoon kung hindi mo siya papansinin. Sinong mababawasan? Ikaw. Sino maghihirap? Hindi ang Panginoon, kundi ikaw din. Kaya those who believe
shall be saved at makaka-experience ng mga miracles. But those who did not believe, ang mga hindi sasampalataya, shall be damned, ay parurusahan. Sinong lugi? Yung ayaw maniwala. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, sa pagtunghay po natin ngayon, ang atin pong mga tahanan, sikapin natin sa tulong ng Panginoon na ito po ay maging tahanan ng pag-asa. Kung mayroong suliranin, andyan ang Panginoong Hesus. Christ is the answer. Kung mayroong sakit, i-prioritize si Lord. Sa kanyang mga latay, kayo'y nagsigaling. Huwag mong i-priority yung doktor na makilala mong doktor na mga mahal sumingil. I-priority mo si Lord. Okay? Si Lord ang i-priority mo. Libre. Maniwala ka, umasa ka. Pero, mag-exert ka ng effort. Itong nobleman, nagbiyahe. Nag-exert ng effort, panahon, nagbiyahe just to meet Jesus. Nagbigay ng panahon. Ikalawa, sinikap niyang makausap ang Panginoong Hesus. Sa atin, sikapin mo, kausapin mo ang Panginoon sa prayer. Maglaan ka ng panahon, kausapin mo siya. Makinig ka sa tugon. Huwag lang yung kinausap mo, wala namang tugon. Ito na kinausap nitong nobleman si Jesus. Tumugon si Jesus. Pag nag-pray ka, antayin mo, tumugon ang Diyos. Sabi sa Jeremiah 33 verse 3, call unto me, and I will answer you. I will answer you, says the Lord. And I will show you great things which you know not. Magpapakita ako ng mga malalaking bagay, mga kamanghamanghang bagay, mga dakilang bagay na hindi mo alam. Ipakikita ko, ipauunawa ko sa iyo, i-bless kita. Dahil ako ay kinausap mo. Binigyan mo ako ng pansin na una kaysa sino pa man. Priority mo ako. Ipa-priority ka ni Lord. Okay? So tandaan po natin yan. At makakaranas ka ng katugunan sa iyong pag-asa. At pag tinugon yung mga inaasahan mo, magiging masaya ka. Mayroon kang testimony. Mayroon kang napakagandang kwento na magiging kalakasan ng sino mang kukwentuhan mo. Sapagkat ang kwento mo ay tunay na karanasan, hango sa sinabi ng Panginoong Hesus. In-enjoy mo lang yung sinabi ng Panginoong Hesus. In-apply mo sa iyong sarili, pinanghawakan mo, kaya naranasan mo ang kanyang pangako. Sapagkat ang sinasabi ng Panginoong Hesus ay pag-asa, buhay, at katugunan sa iyong mga panalangin. Now, to conclude, available ang pag-asang ito para sa iyo at para sa atin. Ang dapat lang natin gawin, pag sinabi ng Panginoon, asahan mo. Paniwalaan mo. Hintayin mo. At i-enjoy mo. Ito ang naranasan nitong nobleman with his family at yung anak niya na kasama nila hindi namatay, na save. Praise the Lord, na save. Pati yung bayan kong magdudoktor, na save din. Nagkaroon pa sila ng magandang karanasan, testimony, at naging mananampalataya ang buong sambahayan. Huwag mo nang intayin magkasakit pa ang miyembro ng bahay mo, ng sambahayan mo. Ngayon pala na napakinggan mo na to, believe it. Asahan mo ito. Hingiin mo ito. Ask, and it shall be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it shall be open to you. Seek, and you will find. Ganun po ang ating bahagi para makamit ang ating minimithi na sinasabi ng ating Panginoon. Now, manalangin tayo. After nitong ating lesson, sunod na episode, another napakagandang lesson uli para sa inyo, para sa atin po na pag-aaralan po natin upang ang ating mga tahanan ay maging model, maging masaya, mag-enjoy kayo at mararanasan natin ang mga sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Let's pray. Salamat Panginoon dito sa kasaysayan nitong nobleman na sinikap na makatagpo ka at kausapin ka upang i-present sa iyo ang kanyang request. Isang request na napakahirap na kung hindi matutugunan masakit, malaking kabiguan. Maaring gagastos ng napakalaking halaga.
at magiging masakit ang resulta lalo kung mamatay at the point of death ang kanyang anak. Pero dahil nagtiwala sa iyo, umasa sa iyo, hindi mo binigo. Ang sino mang aasa sa iyo ay hindi mo bibiguin. At ang sino mang tatawag sa iyo, hindi mo hihindian. Ang sino mang nananampalataya sa iyo ay hindi mapapahiya. Ang sino mang sumusunod sa iyo ay iyong pagpapalain. Salamat, Panginoon, sa example nitong noble man. Kaya naging noble man siya. Hayaan mo rin kami na maging noble man and woman of God. Dahil pinamumuhay namin, pinaniniwalaan namin, at inaasahan namin ang iyong mga salita na ito'y mayroong kapangyarihan, mayroong bunga, at maaasahan namin sa lahat ng panahon. Mas madaling mawala ang langit at ang lupa kaysa magkabula ang iyong salita. Kaya karapat-dapat lamang, Panginoon, ng iyong mga salita ay aming asahan. Kaya inaasahan po namin, Panginoon, na ang aming mga panalangin, ang aming mga buhay ay magiging puno ng pag-asa dahil po sa iyo. Pagpalain mo po itong lahat ng mga sumusubaybay, lahat ng nakikinig, lahat, Panginoon, na umaasa sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, anumang kahilingan nila, anumang prayer request, anumang pangailangan, sa pangalan ni Jesus, ikaw ay mabindisyonan at matugon ang iyong mga desire, iyong mga kahilingan sa Panginoon. In Jesus' name, Amen. Amen. Pagpalain po kayo, mga kapatid, at sa ating pong short announcement, patuloy ko kayong i-invite sa ating pong seminar para sa mga daddy, sa mga noble man, mga noble parents o mga noble father. Umattend po kayo ng ating Be a Better Dad. Ito pong noble man, he is a better dad. Once a week session, mga next week. Sabihin ko ang umpisa ng sunod na batch. Libre po ito, once a week lang ang session, 1 oras. Para po ito sa inyo. Interesado kayo, mag-chat lang kayo sa amin. Mag-PM lang, kayo po i-reserve natin. Okay? At ang ating pong YouTube channel, bisitahin nyo, i-subscribe nyo. At ang ating FB, inyo pong i-like for your benefit para po sa lahat. Mag-invite pa po tayo sa sunod na episode para po sa sunod nating topic na again, napakaganda, makapagbibigay ng inspiration and encouragement. God bless you all. See you. Na maranasan ang buhay na kasiyasiya, puno ng pag-asa at kapayapaan. Well, sinasabi ko sa iyo, tanggapin mo si Kristo sa buhay mo para maranasan mo ang kanyang mga pangako sa kanyang salita. So we have 3 guides. ABC of salvation. Letter A, admit that you are a sinner. Na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa ating mga kasalanan na gawa. Letter B, believe that Jesus was died on the cross, and on the 3rd day he rose again to prove that he is the only Savior and the Messiah. Letter C, commit your life to Jesus. Commit your whole life, yung ngayon na meron ka at yung future na meron ka, i-commit natin kay Lord. So if you are willing to accept Jesus as Lord and your Savior of your life, I invite you to pray this prayer with me. Nalangin tayo. God our Father, I thank you for the life you have given me. Tinatanggap ko, Panginoon, na ako ay makasalanan. Inaamin ko na hindi ko kayang iligtas ang aking sarili sa anumang klaseng kaparaanan. Ako ay naniniwala na ang iyong anak na si Jesus, sa pamagitan ng iyong pagmamahal upang kami ay maligtas, ay pinadala mo. Siya ay nanamatay, ngunit muling nabuhay. Ito ay patunay na siya ang aming tagapagligtas. At sa oras na ito, we commit our life to you. Gamitin mo ang buhay na ito upang mas lalo, Panginoon, na mapapurihan ang iyong pangalan. Iparanas mo sa amin ang kapayapaan, ang kasagutan sa lahat ng aming mga pangangailangan, deepest needs of our hearts, Lord. May we find our purpose in you, Jesus. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. So, welcome sa bagong buhay na meron ka kay Kristo. God bless you all and have a good day.